Tonight, I'd like to share sa inyo mga kapatid, yung Job chapter 39. Okay? Pag tumingin kayo sa mga aso, naman you love dogs. You love dogs? Yes. Ha? I love dogs. In fact, meron po ako magagandang aso. I'm sorry, I wasn't able to put that sa picture sana. Nakapagdala ko ng picture ni Jordan, ni Prince. Jordan and Prince is a massive dog. Both are English Mastiff as big as me. Pag nakita nyo sila, parang nag-aalaga ako ng 2 kabayo. They're a huge dog. They're a giant dog. They are palace dog. And I got another English bulldog na ngayon is undergoing, malapit na siyang probably in a near future, magiging mother na rin siya. And another schnauzer. Probably the dog that I'm trying to introduce to you, baka hindi nyo sila kilala. Ano is schnauzer? What is American bulldogs? No? What is English mastiff? These dogs are quality dogs. Ang bigas nila, 2,800, isang sako. Mas mahal pa ang pagkain nila sa tao. Okay, pero pag binenta mo yung puppies nila, it's 100,000 per puppy. So, kakain sila ng mahal, pero ibebenta ko din sila ng mahal. Tabla lang kami, di ba? Alam ka naman, pakiinin ko sila ng walang pakinabang. Well, I'm talking about these animals because we are about to read the book of Job, chapter 39, about animals. You know, the Lord is teaching us through these animals. Have you heard about na ang snake o ang serpent ay matalino? Have you heard about it? When I teach that. Naalala niyo, sinakala ng tinuro ko yon last Sunday. Ang snakes, maraming natutunan kasi matalino siya. Bakit daw siya matalino? Wala siyang paa, pero may narating. Wala siyang kamay, pero maraming naabot. Baka yung katabi mo may paa, pero wala pa rin nararating. At meron din siyang kamay, wala pa rin naaabot. Kasi hindi siya katulad ng ahas. Kinagamit ang utak. Diba? So you can always learn from different kinds of animals. In the entire Bible, itong Job chapter 39, you will notice that God is trying to teach us about all these animals. You know? When God wants to explain something, He's so good. Gagamitin niya yung kanya mga illustration like birds, like ants. If you want to learn from God, watch out. Yung mga iniisip ninyo mga animals na akala nyo ay isang ordinary animals, wait until you listen and read the Bible and you will find out, whoa, ganun pala yung nature ng mga, because the reason I say that, because when you learn the nature of animals, God is teaching us about this. Are you still here? Now, kung anong klaseng animal to, magandang tanong, anong klase ka ring tao? Right? Tama po ba? Sa Pilipinas, you heard about askal, asong kalye. Sometimes you look down on them, but you don't know kung ano yung magagandang features ng askal. Maraming magandang, because they're just local dogs. Minsan, tingin natin mas maganda Labrador or probably mas maganda ang poodle. You don't underestimate the nature of the local dog that we call askals. Ibang klase yun. I used to have one askal in my house and they are so powerful. Matatalino din sila. No? The reason I don't breed askal is because of the value. Yun lang. Parang sayang yung pinapakain ko na mabibili ng tagli 5 piso yung aso ko. So, I try to be wise na kahit malang pinapakain ko, pag binenta ko, mahal. Naintindihan niyo ako? So, if I took care of this English Bulldog, kapag nanganak siya, pwede mo siyang ibenta ng 40 to 45,000 each puppy. So, kung meron kang 10 puppy, tomorrow may bago kang kotse, right? That's how it is. Amen? Tama? One of my friend, nag-alaga siya ng English Mastiff. He decided to breed about 4 females. Every time nanganganak kanyang kotse, bibili siya ng Pajero, ng Mustang. Sabi ko, man, that's a lot. Yeah, because pag nagbenta siya ng 10 English Mastiff,
Ang bumibili sa kanya, mga taga-Thailand. Because these are palace dogs. So pag pumunta ka sa bahay namin, may dalawang mabait na aso na ang pangalan niya si Prince at si Jordan. I like those dogs because they are palace dog. They are mas matindi pa sa security guard. Kasi ang security guard, babantayan mo pa, di ba? Tama? Pag may security guard ka, binabantayan mo yung security. Nag-guard siya ng buong facilities mo, pero siya babantayan mo. My dogs is different. You don't need to guard them. They are the guard. Okay? So marunong sila magbukas ng pintuan pag may magnanakaw. Pag nakakulong sila, doon na sila sa loob ng kulungan. Pero pag sinubukan mong magnakaw at pumasok sa bahay ko, they know how to unlock their doors. Because they are, smart dogs. Okay? Minsan, natuto na rin sila mag-text. Pag na-indon ako, namimiss nila ako. Nagtitext na rin sila sa akin siguro. No, I'm just kidding. I just made it. Kasi iba sa inyo, inaantok eh. But the reason I was trying, siguro sa mga kung nakapunta na po kayo sa bahay namin, sa bahay po namin sa harapan, sa left side, and doon si Prince, huge dog. Sa right side, and doon si Jordan, another huge dog. Lahat ng may gustong magnakaw sa bahay namin, nagdadalawang isip. Tuwing makikita yung dalawang gwapong aso doon, para hindi tayo kakainin tayo ng buhay niyan. Kasi they are huge dog. Marunong silang lumabas. Honestly, I'm not joking. If they want to go out doon sa kanilang cage, they can do it. Because I had 1 or 2 or 3 experience na ginawa nila yon. So one day, nung araw po kasi sa Las Piñas, walang water. So by delivery, so yung tank namin nilalagyan ng tubig. They hate yung hose ng water. They hate that because they think it's a snake. Yeah, ganun sila kagalit na galit doon sa hose na yon. Pag yung tao katabi ang hose, yung tao hindi nila i-attack nila yung hose. Because they thought, ahas yun. So one day, I was sleeping, the guy who delivered water, they thought wala ako sa bahay. But anyway, they just want to put the water because they're my friends, kaibigan ko sila, they love me, and of course, I love them as well. So pumasok sila sa bahay namin, dumaan sa gilid, umakit sa bakod, pumunta doon sa water tank, nilagyan ng tubig. And then of course, yung dog na doon sa gilid, they thought nasa loob ng kulungan. So they just climbed the fence and then go to the tank and then put that hose without their knowledge. While they were barking, they are doing something for them to be able to come out. Guess what happened? These 2 dogs destroy yung kanilang mattings. It's just made of plastic, solid plastic. Yun ang mattings ng, siguro kung alam niyo yung ibig sabihin ng mattings. They just jump on them until it break down, until there's no more matting, and then they just sleep, under the cage, and here it goes. Itong taong ito na pumasok, hindi niya ini-imagine na yung dalawang aso makakalabas ng cage. Guess what happened? Nasa loob siya, and when they saw these 2 dogs is coming out of the cage, yung sigaw nila, ngayon lang ako nakadinig ng sigaw ng tao na something is wrong talaga. Because I was sleeping and I know something is, something happenings that mukhang kakaiba yung sigaw ng mama na yon. Sigaw siya. Then, di naman siya inabot, pero nakita ko siya, nandoon siya sa isang maliit na tree na nakatuktok doon. Ang payat-payat, tumutumba-tumba pang ganon. Imagine yung natitikman pa siya, nadidila-dilaan yung paa niya. Ginaganon-ganon siya. Because that's how the dog behaves. I don't know how God created dogs that I enjoy being with them. In fact, I should say, dogs are my stress busters. Pag uwi po ako sa bahay namin, pagdating ko doon, sasabihin sa akin na Jordan, Sir, kumusta? On my own interpretation, of course. And then si Jordan say, Sir, ginabi ka ata. So these 2 dogs, pag nakikita ako, I was so glad. Usually, bago ako pumasok sa bahay namin, I just go there and talk to, hey, kamusta kayong dalawa? Oh, kamusta kayo? Kumain na ba kayo? Oh, yung phone nyo, may loads pa ba? So I just making fun out of these 2 dogs. But I got 2 another dogs, yung isang English American Bulldog, tsaka isang Schnauzer. Yung Schnauzer po, yung lolong aso. Yung ang bigote niya, tsaka yung kilay niya, yung mahaba. Tapos yung bigote niya, tapos ang nipis na gano'n, tapos may balahibong gano'n. Naka-Levi's jeans sila, parang nakaganon. Yung bell-bottom blues, gano'n ang itsura niya. Siguro makita niyo, i-browse nyo lang sa internet, ano yung Schnauzer dog. Itong mga asong na to, iba't iba ang kanilang mga nature. Until I discover,
Sa Bible pala, meron pala mga illustrations just to come up and understand kung anong uri itong mga hayop na to. So I'm reading Job right now. This is all about the animals. Okay? Bakit ko ito tinuturo sa inyo? Because you can learn from this. Okay? Let me start from verse 1. Do you know when the mountain goats give birth? You see that? It's a mountain goat. Have you ever seen a mountain goat? You have seen goat, but not a mountain goat. Mountain goat are wild goats. Goats is being shepherded by their shepherd. But mountain goats, they just come out of the mountain. No one owns them because they're mountain goats. Now look. Sabi dito, do you know when the mountain goats give birth? Alam niyo ba kung kailan sila nanganganak? That's a good question. And then, do you watch when the doe bears her fawn? Dito makita nyo, yung nature ng isang mountain goat kung paano siya manganak. Okay? Alam nyo ba yung kanyang season? Yung kanyang time nang siya manganganak? Yun ang sinasabi ng Bible. Nakita nyo ba na paano lumabas yung kanilang mga anak? God is telling something here about the mountain goat. The mountain goat is a symbol or a picture of an ungrateful disciple. Tingnan nyo itong mabuti, ha? Bakit ko sinabi? Okay. Mountain goats are the most timid and defenseless animal. Yet, timid yan, ha? They are always a defenseless animals. Lagi sila nagpo-fall sa mga predators nila. But you know, there's still existing mountain goat right now because God took care of them. Binabantay sila ng Panginoon. Ang characteristic nitong mga goats na ito, they are able to take good care of their youngs and yet they're not willing to serve their young. Dito, kung kayo mag-aaral ng visions ng Julius, meron tayong tinatawag na consolidation. No? May mga Christian na nanganganak ng kaluluwa, pero pagkapanganak, hindi marunong mag-alaga. The mountain goats are like that. Manganganak sila, pero they are not willing to serve their youngs. No? Marami mga Christians, katulad po niyan, na they have disciples, they're winning people, but they're not willing to serve their disciples. Ito po yung nature ng mountain goat. But these mountain goats were given by God ng strength for service, pero nakakapagtaka, malakas itong mga mountain goats na ito, and yet they're not utilizing it. Listen to this, for the purpose of why they are being created for that. Nakakapagtaka, ito yung mga hayop na malalakas pero hindi nagagamit sa tamang paraan. And then, it's a picture of a disciple that when God gives you gifts, amen, but we don't show the gifts and perform the ability of those gifts. Ito po mga mountain goats na ito, marami silang pwedeng gawin, pero ang gusto lang nila, puro freedom. Wala pong may-ari sa kanila. They are free. Okay? But, hindi sila napapakinabangan. Nakita ko po, itong animals na to ay para pong ganun. No? Maraming Christians. Sino wala marami kayong gifts? Come on. Do you believe God gives you gifts? Yeah. Pero ginagamit nyo? Mas likely sabi nyo, hindi. Announcement. Marami tayong ministry ito. Gamitin nyo. Iba sa inyo, matatalino. Sabi ng Bible dito, do you know when the mountain goat gives birth? Pag siya nanganak, you know, meron siyang opportunity na dumami. Nandiyan niyo ako? But he doesn't know how to take good care of their young. So, ang ugali ng mountain goats, pag siya pinanganak, lalabas na siya, tapos, siya na bahala sa buhay niya. Those are mountain goats. Ang goat, iba, nag-aalaga pa ng kanilang di ba? Ang mountain goat, paglabas ng kanilang dededi lang ng ilang araw, wala na, papakainin nila na damo yun. They don't know how to take good care of their youngs, that's why nahihirapan po yung kanilang mga young. Hindi sila madaling dumami, mabagal silang dumami. Look at verse 2. Kusan po natin. Do you count the months till they bear? Do you know the time they give birth? Alam nyo sila? Ang manok, pag mangingitlog, maglalagay ng pugad. Ang mga ibon, pag mangingitlog na sila, una na ng pugad. Mountain goat is different. Pasyal silang buntis sila. Anak, ay, may anak na ako.
You see, ang tawag ko dyan, yung consolidation process niya, mukhang mahina. Sino rito yung mga cell leaders? Taas yung kamay. You're a cell leaders. Ganun ka ba mga anak? Uy, may disciple na ako. You don't even anticipate what to do, kailan ka manganganak, kailan ka magpapalago, you don't even know. Because mountain goats, they don't even know kailan siya manganganak. Alam niya buntis niya, pero hindi niya pinaghahandaan. Those are the nature ng mountain goats na to. Ang sinasabi ko dito, bagamat ganito sila, God still loves them. No? Ang nakakatawa dito, kahit ganun silang mamuhay, pero si Lord, mahal pa rin sila, inaalagaan pa rin sila ng Lord. At magtataka kayo, nag-i-exist sila, tuloy-tuloy. And Job was trying to tell the people, this is how God loves these mountain goats, these animals. In spite that they have a lot of shortcomings, they don't know how to take care of themselves, their children, but still God loves them. Naintindihan niyo ko? Verse 3. They couch down and bring forth their young, their labor pains were ended. Manganganak sila, tapos na. Parang ganun lang. Sino sa inyo pag nanganak, tapos na? Tapos na ba yun? No. Pag nanganak, ano gawin mo? Alagaan mo. Palalakihin mo, hindi pa tapos. Walang nanay na nanganak, tapos na. No. Pag nanganak ka, simula pa lang. Sila pag nanganak, tapos na. Ang galing na mag-evangelize. No? Pag evangelize niya, tapos na. No. Hindi siya marunong mag-alaga, hindi siya marunong mag-consolidate. Parang pinapakita din ng Panginoon, itong mga hayop na ito, you can picture yourself as a leader. Bakit ko sinabing they are like an ungrateful? Kasi binigyan na sila, pero parang hindi sila marunong magpahalaga. Tingnan nyo, ilan sa inyo nag-share ng gospel at may disciple ka na, pero hindi mo pinapahalagahan. Because you know why? Ang attitude mo, mountain goat. May dalawa ka ng disciple, may tatlo ka ng disciple, pero inalagaan mo? Hindi. Bakit? You're just like a mountain goat. You don't expect na may disciple na pala ako 4. Ano ginawa mo? Wala. Nabigla ka lang. Mountain goat attitude is just like that. Dumarating sa inyo yung mga opportunity, pero you simply don't know how to grab and take good care of that opportunity. Do you understand that? In fact, yung tatlong hayop na babanggitin ko doon, yung first 3, ito yung mga hindi maganda istorya, hindi magandang example. Pero yung buong Job 39, yung last 3, medyo maganda yung kanilang ginawa. Okay? Kasi I was just trying to contrast these 3 kinds of animals. Now, may natututunan ba tayo? So the mountain goat, ganun po yung kanilang They are just like, ang mountain goat po, ay katulad po ng isang ungrateful disciple. Meron siyang opportunity, okay, able siya, but not willing to serve. Now, let's go to wild donkey. Okay? Buksan natin ang wild donkey. Who let the wild donkey go free? Who untied its ropes? Ito naman yung wild donkey. Ang sabi ng Bible dito, pag nakakita daw kayo ng wild donkey, nagtataka kayo, sino nagpakawala dyan? Kasi ang alam natin sa mga donkey, mga nakatali, tame, no? Alaga. Pero ito sabi, nagtataka siya, who let this wild donkey go free? Who untie its rope? Ito po yung wild donkey is a picture na ayaw nito. Ito yung tinatawag kong mga wandering disciple, yung mga disciple who hates training. They become wild because nobody untie them or nobody untie them. They just roam around. They exist. Walang control. You know, nakakita na ba kayo ng Kristiyanong walang control? Ha? Yung walang control ng disciple, yun yung wild donkey. Malaya siya, lakad siya ng sakad. Sabi niya, freedom! Pero, he is a very careless disciple. And I want you to understand that when you read the Bible, God is telling us, this wild donkey is a very careless animal. For one simple reason, he's very careless. Sino sa inyo naniniwala sa training? Kaninang alas 7, nagkaroon tayo ng graduation. Those are not wild donkeys. Hindi sila wild donkeys. Alam niyo kung bakit? They were confined to be trained. Alam niyo, ang isa kung bakit tayo nagiging wild, kasi ayaw natin magpa-train. Nakakita ba kayo ng donkey na hindi nate-train? Wild yon, mga kapatid. Uncontrollable. May mga Christian, still right now, is uncontrollable. Pinapakita dito ng Lord na may mga hayop na katulad nito, na katulad ng tao, na akala mo,
Ba't ganyan ka sobrang mag-pray? Para kang ano nakakita mo ng tao, di ba? Kung uminom, kung mag-alak, di ba? Kung magdamit. Wow, parang lasing Nakakita na ba kayo mga babaeng walang control? Yung, di ba? Di ba nakita ko, kung mag-short, kasi laki ng belt, di ba? Ganun, di ba? Kung magdamit, labas lahat ng village. Di ba? Village, kasi flat naman, wala namang maipakita. Kaya village, tawag ko doon. Di ba? So parang walang pakundangan. Sobrang free. Nakakita na ka naman tao sobrang free. Di ba? Kahit saan, akala mo kung sino makapag-yosi, uminom ng alak, yung free na free. Tawag po doon, wild donkey. Kaya tatanungin mo, sino ba tatay niyan? Akala mo naman kung sino to. Di ba? Nakakita na ba kayo minsan yung mga kabataan, di ba? Nag-aaral sila, hindi sila payosi-yosi sa gili, bagsak naman sa mga subject, di ba? Di ba? Tapos, akala mo kung sinong sosyalista, wala naman pera, yung mga anak naman ng taga-squatter lang pala. Yung mga ganon, di ba? Ano nangyari? Parang wild donkey ho yun, yung ganon. No? Saan mo ito i-compare sa mga Christian? Ito po yung mga careless Christian No? Sila po yung mga careless. Yung mga untrained Christian, these are wandering disciples. No? Nakakita na ba kayo ng mga Christian na katulad nitong wild donkey? Pag sinabi kong wild donkey Christian, yan yung mga Christian na ayaw magpa-disciple, ayaw magpa-train. Wala, gusto niya siya, I'm free, walang mag-control sa akin. Nobody told me what to do. Yun ang attitude niyan. The wild donkey, pinapakita ng Diyos, ito yung buhay ng mga wild donkey. Ayaw niyang magpapakontrol, gusto niya laging free. Yung parang, sino ba nagtanggal ng tali? Alam niyo bakit who untied its rope? Alam niyo bakit tinatanong yun? Dapat talian niyo yan kasi maraming nadadamage. Alam niyo, mga taong walang control, yung mga taong hindi nagpapadisciple, yung mga wandering, yung mga ayaw magpa-train, those are the people who create a lot of trouble. Intindihan niyo ako. Alam niyo ba ang wild donkey pag lumabas yan? Papasukin niyo ng mga halaman ng kakainin nila, apakan nila, nang sisira talaga. Kaya itong wild donkey, pinapatay ka agad ng iba yan Kinukuha na kaagad. Naintindihan niyo mga kapatid? Okay, tuloy natin. Verse 6. I gave it the wasteland as it is home. Tingnan mo, wasteland niya, home Tapos sabi niya, the salt flats as its habitat. Doon siya lagi, sa wasteland. Andun siya lagi. Yung wasteland, yun ang kanyang bahay. Ano yung wasteland? Wilderness. Yung mga dried place, doon siya tumitira. You know, when you are wandering disciples, you are always on the dry area. Hindi ka fresh, lagi kang dry. Naintindihan niyo ako mga kapatid. And then sabi po sa verse 7, it laughs at the commotion in the town and it does not hear a driver's shouts. Ayaw nito pumunta sa mga mataong lugar. Gusto niya lagi doon sa mga secluded area. Sabi niya, it laughs at the commotion in the town. Wala kayong makikita ang mountain goat na nagpupunta sa town. They always want in the wilderness. Hindi siya sanay makipag-communicate, makikisalamuha sa mga tao. We're talking about individualistic Christian here. Yung mga mountain goats Christian, yan yung mga isolated Christian na namumuhay mag-isa. Sino sa inyo, Christian ka? Sino ka sa group mo? Wala. Anong church mo? Kay Lord ako. Anong pangalan ng church mo? Jesus Christ. Hindi, anong church mo? Si Jesus nga. Alam mo, sabi ng Bible, I will build the church. Jesus said, I will build my church. So, si Jesus ang church ko. Yung mga ganong mentality, di ba? Hindi ka ba kasama sa isang local church? Wala yan, gawa lang ng tao yan. Kay Lord lang ako. Why? Kasi hindi sila marunong makipag-community. Yun. Kaya itong mga, di ba yung ibang mga animals nakikihalo, pag nagpunta kayo sa wilderness, o kaya pumunta kayo sa mga safari area, pumunta sa Africa, yung elephant katabi niyan, yung mga, di ba? Yung mga ox, di ba? Yung mga giraffe. May community sila Ito, wala. Ayaw nito, ang mga mountain goats, ayaw nila. At ang ayaw nila makakita, yung mga tao. May mga Kristiyano, takot sa tao Pag umupo yan sa likod na likod, walang nakakalaman dito ako. Di ba? Nakuha nyo, ganyan ang mga donkey. Tuloy natin, verse 8. It ranges the hill for its pasture and searches for any green thing. Talaga doon lang. Ang existence niya. Kaya lang siya naroon sa isang lugar, may makakain. Hindi siya nagpunta ron para, kamusta kayo dyan? Nabisita ako sa inyo. Hindi. Pumunta ako dito dahil may makakain. Di ba? Marami mga gangyang Christian. May merienda ba dyan? Alam ko, pag may service, may merienda, di ba? Doon tayo, pare, doon tayo. May merienda doon, di ba? Parang yan ang tawag doon, mga donkey. No? Nagpupunta lang kasi may
May ano? Wala. Lugaw lang naman yung papinuntahan, di ba? I hope naintindihan niyo ako, mga kapatid. So the mountain goats, ganun ang nature. Itong pangalawa, itong donkey, ito naman po ang nature niya. Now, verse 9. Will the wild ox consent to serve you? Will it stay by your manger at night? Tignan niyo ito. Say that word, wild ox. Itong wild ox daw, ano sabi? Ha? Ano daw sabi sa wild ox? Ha? Will the wild ox consent to serve you? Will it stay by your manger at night? Yes. Now, let's go naman dito sa tinatawag nating ox. Ang ox ay meron siyang positive side. Ang ox po, mapapansin nyo, tinanong dyan, sabi, will the ox consent to serve you? Pumapayag ba siya? Pinapayagan ka ba siya magliligo? Sa totoo lang, ang ox is considered the most industrious animal. Because they are willing to serve with you. Pagkasama ko yung Christian ox, nako, Pastor, saan ba tayo? Sama ako sa iyo. Yung mga Christian ox, they are willing to serve alongside with you. No. Maraming mga Christian, pag sila gustong mag-serve kay Lord, parang, basta ako na lang, walang nakakalam, ako lang nagsiserve kay Lord. Will they stay by your manger at night? Ano yung manger? Yung lalagyan ng pagkain. They will stay there. Makita niyo po parang kalabaw na ox. Yung mga yan, sa gabi, doon lang yan, di alis doon sa manger. Hindi sila alis. Pwede sila lumabas, lumayon, hindi sila alis doon. Kasi lagi sila naghahanda pagdating sa trabahuan, ready na. Can I have an amen? Ox was considered as the reliable and dependable disciple. Reliable and dependable disciples. No? Sino rito yung dependable ka at reliable pa? Maasahan ba kayo? Amen? Would you be willing to spend time together with your leaders? Ha? Sino sa inyo, pag sabi ng leaders nyo, eto gagawin natin, 90 days challenge. Sama mo ako dyan. Tulong ako sa iyo. No? Yung mga undependable, yan yung laging walang time, busy. Yung ibang Christian, sabi nila, alam mo, pag busy ka, mahirap mag-serve kay Lord. Wala silang kalam-alam. Si Lord, hindi tumatawag ng hindi busy. Pag ikaw busy sa trabaho mo, ikaw yung gustong gamitin ni Lord. Why? Kasi dun sa out of your business, para nakuha mong isingit, hindi isingit unahin ang Diyos. Kaya matindi yung mga busy na umuna sa Diyos. Matindi yun. Kaya ang pagiging busy, hindi yan negative traits. Yan ay positive. Amen. Sino sa inyo, yung positive, ginagawa niyong negative? Sabi tayo kay Lord, ay busy ako. Ay ginamit mong negative. Alam mo, busy ako, marami akong ginagawa. Pero ready ako kay Lord. Ganun ba kayo? Because yun, a wild ox tayo. We are dependable and reliable disciples. E minsan kasi, ibang mga Christian, dahil busy sila, alam mo naman may trabaho ako. 8 hours ang trabaho, minsan may overtime pa. Ginagamit nila yung excuse para maging unreliable sila. Huwag niyong gagawin yun. Dapat, pag busy kayo, ang isipin mo, grabe, busy ako. Qualified ako mag-serve kay Lord. Dahil sa Kristyanismo, bawal ang tamad. Amen. Tanong ko sa iyo, kung tamad ka, ba't ka gagamitin ni Lord? Alam mo bakit ka tinatawag? Kasi busy ka eh. Amen. Kaya yung mga tao dito may trabaho, may busy, umanda kayo. Ikaw lalo tatawagin ni Lord. Kaya kung ako sa iyo, huwag ka na magtrabaho. Kung ayaw mong tawagin ka, Lord, huwag ka magtrabaho. Tingnan mo, pag hindi ka na nagtatrabaho, sabihin mo, ba't kaya hindi ako tinatawag ni Lord? Kasi si Lord hindi tumatawag ng tamad. Sabi mo nga sa mo, qualified tayo dito, qualified tayo. Amen. Yung mga may trabaho dito, it's your opportunity to become a reliable. Amen? Amen? Kayo yung mga reliable disciples po dito, mga kapatid. So, wag yung gagawin katwiran, marami akong ginagawa. Walang time. Ox, ang ginagawa niyan, araro moment. Alam niyo, araro, nag-aararo yan. They till the land and they need strength before they can do it. This is a hard-working, reliable animal. They dare to do the job. Ganyan sila. Sabi mo mahirap, alam niyo mga, parang kalabaw. Isa lang siya, sasabihin ng amo niya, mag-aararo tayo. 10 hektarya. Naku, kung ako nandun,
10 ang lakas. Pero yung ox, yung kalabaw, hindi nagsasalita yun. Isa lang mo ako. Gusto mo, tuloy-tuloy yun. Ha? Reliable eh. Eh tayo, dala tayo isang kaluluwa. Ang hirap naman. Nakaka-pressure. Di ba ganyan ang mga Kristiyano? Di ba konti pala pinapagawa mo, nape-pressure na eh. Di ba? Eh kasi nga, hindi siya yung hard-working buffalo eh. Wala pa ngang pressure, feeling na kagad pressure. Para sa akin, if we could advance God's kingdom, we need more ox in the kingdom of God. Tama po ba? Ang dami nating araruhin pa eh. Ang dami pa natin gagawin. Can I have amen? Eh, biro mo. Ikaw yung disciple na inaasahan ng Diyos, tapos reliable ka. Lagi ko ito sinasabi sa mga pastor. Kung yung ministry nyo, sa kingoy pa lang, mahirap sa'yo, ano pa, madali sa'yo? Di ba? Sabi ko, ganito na lang gawin natin para mas maganda. Ikaw na lang mamatay sa krus, saksaking ka doon, hanggang tumulo ang dugo mo, iligtas mo sarili mo. Tama? Ngayon, si Kristo, siya mag-share ng ginawa mo. Okay ba sa yon? Okay ba yon? Ha? O gusto mo, si Kristo ang namatay, totoo bang ginawa niyo na lahat ng mahirap? Ano mas madali? Mag-preach o mamatay sa krus? Common sense, isipin mo. Ano mas madaling gawin? Mag-share? Magsalita ka na lang? O ikaw yung hampasin ng 3 araw at ipako sa krus araw-araw? Payag ka? O baka sabi mo, share ka ng gospel? Ang dali-dali pa lang mag-share ng gospel. Eh kasi hindi ka pa napapako eh. Gusto mo, sample lang ka namin ngayon eh. Sino rito gusto magpa-sample? May martilyo ako dyan. Timo katabi mo, gusto mo ikaw sample lang namin dito? Sino po naniniwala, the Lord has done the hard part and God give us the easy part? Tama po ba? So you can serve God. Amen? Minsan po, yung mga Christian, nalagay na sa manger, kainan yun yan. Magdamag kumakain, para kinabukasan malakas. Eh yung mga Kristiyano, magdamag kumakain, araw-araw nagbe-pray, araw-araw nagbabasa ng Bible, para saan? Kinabukasan, kumakain pa rin. Kailan ka ba magtatrabaho? Hindi, kumakain lang ako. Talagang, I love you, Lord. Sabi ko nga, malakas sa relationship, kulang sa working. You understand that? So let's go to verse 10. Ano sabi ng verse 10? Could you hold it to the furrow with harness? Will it fill the valleys behind you? Sinasabi po dito, no? Can you hold it to furrow with a harness? Alam niyo yung harness? Yung parang pang-control sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, yung kalabaw, pag pinang-araro yan, kung ano yung plano ng kanyang amo sa likod, mag-araro, yun ang gagawin niya. A reliable disciple. Napansin ko, marami mga Christian, hindi po tayo reliable disciples. In-encourage ko kayo. Tingnan niyo po to. Andito kayo, umating kayo dito na tinatawag nating itong young adult gathering natin, itong crossover. Will it do good to the kingdom of God? Or you're just like the other Christians na pumupunta sa church pero wala namang inaararo. They just come to the church to feed their soul. Are you listening? To attend the teaching of the pastors. Hindi kayo nagpupunta dito para magpalakas, para lang malakas. Pagkatapos mo ditong may pinalakas ka, ina-motivate ka, lumakas ka, then after this, we have to work. Can I have an amen? We have to bring the gospel sa ating marketplace. We have to bring the word to those people who need the word of God. Because like an ox, you are a reliable disciple. Amen. Punta tayo sandali sa sunod na verse. Verse 11 o 12 na tayo. Can you trust it to hold in your grain and bring it to your threshing floor? Reliable, hindi lang sa taniman, pero mapansin nyo, hanggang sa harvest, andun yun. Ha? Ibig sabihin, ang ox, maaasahan mo yan sa pag-araro, pagtanim. Pero pagdating na anuhan, siya pa rin nagtatrabaho. Ibig sabihin, the attitude of the ox, they have the mentality, when I start it, I will finish it. Nagsisimula, pero tinatapos. Di ba? Pag sila nag-consolidate, pag sila nag-share,
mako-consolidate. Hindi nila inahayaang puro umpisa lang. Hindi na puro evangelism. Dapat marunong sila mag-consolidate. And this is the kind of animal that God was trying to help us to understand so that ang mga Christian, hindi lamang tayo puro simula. Dapat hanggat, tinan nyo, ang yabang natin, ang goal natin ay matransform ang ating nation. Can I have an amen? Hindi tayo titigil mula umpisa hanggang dulo hanggat hindi natin nakikita na tatransform ang ating nation. Tama po ba? At paano kung bigla na lang tulad ngayon, yung inimiti nating nation transformation, pwede nang maganap. Can I have an amen? Ha? Sabi ko, Lord, malapit nang maganap to kasi nakita ko, natalo na yung PDAP, natalo na yung DAP. Ha? Unti-unti nang nabubuko yung illegal na ginawa ng PCOS machine. Sabi ko, Lord, ito, totohanang tuloy-tuloy na booking to. Nako, laglag lahat ng maraming government official. Malamang, sabi ko, Lord, yung iniisip kong 10 to 15 to 20 years sa transformation, baka sa next year magsimula na kagad yung transformation. Wala silang magawa, natalo sila sa Supreme Court eh. Ha? Naintindihan nyo? Yung sabi ng Lord, baguhin mo po ang bayan namin. Di ba sabi na, Lord, mag-raise ka ng mga leaders. Hindi ka naman makapag-raise ng leaders, agad tayo yung mga leaders. So ginawa, Lord, wawalasin sila ngayon. Dahil sa Supreme Court, wawalasin sila lahat ngayon. Mabibigla kayo in the next 2 months hanggang June, meron matinding mangyayari sa Pilipinas. Do you expect that? So when we do something, when we pray, we want to see it until the end, it will happen. Pag sinabi natin mababago ang bayan, we pray every morning. At kasama pag pray. Ha? Nung kahapon po na isang araw, nagsama ko po manalangin. Nakita ko, Lord, hindi kami titigil mag-pray because I know itong prayer na to merong gagawin. Tama po ba? Alam nyo ba, ang Church ng Dulos for Christ is not just a religious group. Ang Church ng Dulos for Christ, nagpe-pray tayo na mabago ang ating bansa. And guess what's happening? Tinutugon ng Diyos na ang bayan natin ay mabago. Naniniwala po ako, merong magaganap sa bansang Pilipinas. Amen? Malapit na pong mabago. At alam nyo, pag nagbago ang bansa natin, ang unang-unang magbe-benefits, tayo mga nananalangin. Can I have your amen? Let's go to verse 13. Ano po sabi ng verse 13? The wings of the, said the word, ostrich. Ano naman itong ostrich na to? Itong ostrich is a symbol of unreliable and undependable animal or undependable disciple. Tingnan niyo po to. The wings of the ostrich flap joyfully, though they cannot, compare with the wings of the feathers of the stock. Sino na kasi inyo nakakita na po ng ostrich? Sa Pilipinas, mayroong mga nagko-culture ng ostrich dito. Pag nakapunta po kayo, malaki ho yun. Ang laking sisiw, parang ganon. Nakakita ng sisiw, palakihin mo. Ganon ang size niya. Yung leeg niya, ang haba-haba, ang ulo niya, ganon kalaki. Sabi ko, okay ang ostrich pala, parang malaking sisiw. Pero sabi dito, yung wings niya, nagpa-flap joyfully, though they cannot compare with the wings of... Alam niyo ba, siya yung may pakpak na hindi lumilipad. I don't know what happened. Lord, what happened to this animal, Lord? Binigyan mo siya ng pakpak, hindi naman makalipad. Kasi yung pakpak niya, ganyan kahaba, yung katawan niya, ang laki. So, pag ginagawa, parang hindi niya mabuhat. So, they just flap, Pinaplap niya lang yon. Tapos, pag pinaplap niya yon, makita yung mukha niya, nakangiti. Hindi naman lumilipad. These are unreliable. In fact, sa Egypt, they call it the crying bird. They have the habits na pag sila ng itlog, okay? When they lay their eggs, pag nangitlog siya kung saan niya iniwan, nakakalimutan niya kung nasaan. So pag siya ng itlog, basahin niyo yung Bible, sabi ng Bible, yung ostrich daw, pag siya ng itlog sa sand, doon daw napipisa yung itlog niya. Kahit hindi niya nililimliman. Ginawa ni Lord, siya na lang naglilimlim. Alam niyo ba na ang ostrich hindi naglilimlim ng itlog, pero napipisa ang kanyang itlog? Lumalabas. Tinulungan na lang talaga. She lay her eggs on the ground and lets them warm in the sun. Imagine niyo yan. Ha? Parang Christian, nagwi-win, pero hindi kinoconsolidate. Ayan, pinanganak ka na. Bahala ka na sa buhay mo. Tapos nagtataka tayo, uy, nasa na? Wala na. Sa sobrang kapalpakan niya,
mismong siya nakakaapak ng kanyang itlog, namamatay yung mga anak niya. Now, balikan niyo ulit yung verse kanina. Kapatid, anong verse ako? She lays her egg on the ground and lets them warm in the sun. Verse 15. Unmindful that of a foot may crush them, that some wild animals may trample them. Ito po yung unreliable. Meron na siyang egg, mga future life sa harapan niya, pinanganak na, but she doesn't care. Dito ko nakita yung mga unreliable disciple. In fact, natutuwa ako sa mga manok, yung mga itik. Bawa, goal niya, magkaroon siya ng itlog, 15. Naku, namatay yung 3. Alam mo gagawin ng inahin? Namatayan ako ng 3. Gagawa pa ako ng 3, maghahabol ako. 3 pa, isa. 2 na lang. Lahat ng hayop, ganyan eh. Kung ilan ang goal niya, ilalabas niya yon. Itong ostrich, wala siyang pakialam kung ilan. Basta, maglalabas lang siya. Tapos, kung mamatay, bahala ka sa buhay mo. Ang lahat ng manok, pag sila ng itlog, until hindi niya napipil na complete, manganganak pa, mangitlog pa rin yun. But itong ostrich na ito, mga kapatid, hindi siya ganon. Tapos po, sabi po sa verse 16, matutuwa ka sa kanila. She treats her young harshly as if they were mga cell leader. Asan ang mga ostrich dito? May mga cell leader parang ostrich eh. May mga disciples sila, but they treat them harshly and they were not, as if they are not hers. Parang hindi sa kanya. She cared not that her labor was, in vain. Oo nga, Parang cell leader to, Biro mo, may disciple ka, pinapabayaan mo lang, as if na wala kang disciple. Tapos, ang dami ng pagod mo, in-evangelize mo, pinalo up mo, pinag-consult mo, encounter, nawala. Parang wala pinagpaguran. Kaya nga ang tawag sa kanila, unreliable disciple po ito, mga ostrich na ito eh. These are undependable leaders. Hindi ka sa kanila makapag-depend. Hallelujah. Ang hirap po talaga. She flapped her wings. Alam nyo ba, sundin nyo yung next verse. For God did not endow her with wisdom or give her share of good sense. Kawawa naman siya, Parang sinabi ni Lord, parang sinabi ng Bible, parang hindi siya binigyan ng wisdom at saka parang wala siyang good sense. Parang hindi siya binigyan ng talino at saka wala siyang common sense. Pero mo sinabi ng Bible, ganitong klaseng uring hayop na to. Ano kasunod na verse? Verse 18. Yet when she spread her feathers to run, she laughed at horse and rider. Alam nyo ba siya? Hindi nga siya lumilipad. Pero pag tumakbo siya, kaya niyan talunin ang kabayo. Ginawa kang ibon para maging runner. Ang klase ito Nabasa niyo? Kaya nga sabi ko, Lord, what's going on here, Lord? When I was reading this, sabi ko, Lord, ba't mo siya ginawang ibon para maging runner? Dapat ginawa mo na lang siyang runner, wag nang gawing ibon. So she always flap her wings and run. At ang sabi, pag may nakita nagkakarera ng kabayo, iniiwan niya, sabi niya, babagal niyo. She loves at horse and rider. Because she can run fast, I tell you. Are you still here? Imagine mga kapatid, she can fly, but she can run. She can fly, mga kapatid. Ang ugali niya, alam niyo ba ang ugali ng ostrich, takot na takot siya sa maliit na sounds. Pag siya nabigla, natakot, alam niyo unang niyang ginagawa? Ang nakakatawa sa ostrich, pag nagtago to, napasok kong tago, ang tinatago niya, yung ulo niya, pero yung katawan nakalabas. Di ba? Siguro naman napanood niya sa mga cartoons or probably sa mga sinihan, Itong ostrich, meron siyang habit na itinatago yung kanyang ulo. Ibabaon niya sa buhangin. And he tried to hide. Parang wala bang common sense. Ano ka ba? Dapat kung magtago ka, buong katawan, tsaka ulo, di ba? Pero ba't ulo lang? Talagang sabi tama si Lord, mukhang hindi nabigyan ng wisdom.
Naintindihan niyo ako? Bakit ganito naman? And the Lord is trying to teach us that there are animals who behave like that. But don't be like the ostrich. Taas yung kamay na binigyan ng utak ni Lord, taas yung kamay. Ha? Ano tinatago mo? Yung ulo mo lang? You know, nung bata po si Grace sa lahat ng anak ko, siya laging mapaglaro siya at ang gusto yung laro namin palagi, hide and seek. So, ang problema, pag ako nagtago, hindi niya na ako makikita. So, I need to play as an ostrich if I want to play with my daughter. So, ang gagawin ko, magtatago ako, pero ilalabas ko yung kamay ko, tago ako, gaganon ko yung kamay ko. So siya, I was trying to help her to find me. Kasi pag ako nagtago, hindi niya na ako makikita. Kasi bata pa lang siya eh. So nakita ko, sabi ko, Lord, nga itong hayop na ito, pag nagtago, parang, is she playing? Wala siyang serious thing sa kanyang heart. Pag tumatakbo, nakikipagkarera. Hindi niya lang kung siya pupunta. Tapos mayang konti, umuwi na siya, hindi siya makakauwi. Saan pa ako ng itlog? Tumakbo na siya ng malayo. So hindi na siya makakauwi. Kaya ang ostrich, pag inalagaan mo, dapat merong fence. Kasi pag nakalabas yun, hindi na marunong umuwi. Yung lahat ng inahin, pag lumayo, makakauwi. Yung aso, lumayo, makakauwi. Ang ostrich, hindi na makakauwi. Sino sa inyo cell group leader? Parang ostrich. Pag lumabas, wala nang magagawa. So we learn from this pang-apat na animals. Now let's look forward, okay? Ano sabi ng verse? 20. Did you give the horse its strength? Do you give the horse its strength or clothe its neck with a flowing mane? Ito, patungkol na po ito sa horse. Verse 20. Do you make it leap like a locust, striking terror with its proud snoring? Verse 21. It paws speedily rejoicing in its strength and charge into the prey. Ano naman po itong horse? Ang horse is a picture of a fearless animal. Fearless to. Or it's a fearless disciple. Alam niyo ba, ang mga horse is not afraid on the days of battle. They are not afraid on the days of battle. They are willing to obey and they are not intimidated with the noise. Binabanggit po dyan. Okay? He is so focused on the moment of war. Manood po kayo ng yung mga old war, na yung mga kings, yung mga princess, yung mga knights, laging nakakabayo yon. Ang tingin natin doon, ang tatapang ng mga nakasakay. Hindi ka pwedeng maging matapang na nakasakay nang wala kang matapang na kabayo. Kasi ang sasalubong mo sa war, banggaan yun, patayan yun eh. In fact, ang isang hari o isang knights, pag siya nakipaglaban, ang number 1 qualification nila, meron muna akong isang matapang na kabayo. Are you listening? I need a fearless horse if I want to win the war. Kaya po, karamihang nananalo sa gera ay yung mga hari, yung mga knights, na meron silang lahi na genes na mga fearless horses. Because we cannot afford to go to war and your horse is not fearless. Kasi doon matitinig lang yung mga kalingsing ng bakal, ng mga nakakasugat. But you know what? Tignan niyo po yung yung horse. Pag nag-trumpet na, tat, akala mo nagpo-formation na yung mga sundalo, di ba? Nasaan na mga kabayo? Nagpo-formation na sila. When they begin to hear the sound of the trumpet, they are getting ready for war. Makita mo yung mga kabayo, gumagano na rin yun, ready na. Hindi lang yung tao, but the horse itself. Because you cannot win a war if you don't have a fearless horse. Parang sinasabi dito ng Panginoon, we cannot win the battle of evangelization if we don't have a fearless disciple. Amen. Are you listening? Hindi natin magagawa ang pagtatransform ng nation natin kung wala tayong mga fearless disciple. Sabi nga, at the blast of the trumpet, ready na siya. Ano pa sabi? It catches the scent of the battle from afar. Ang talas ng pangamoy. The shout of the commanders and the battle cry. Pag nadidinig niyo yung kabayo pala,
Pag nadidinig na nila yung trumpet, uy, gera na. Ito na. Excited pala sila. Ito na. Yes. Ready. Papakinggan ng commander niya. Ready. Ano kaya? Ganyan lahat ang siya leader. Meron na tayong 90 days challenge. We have to invite more. Yes. Yes. Ganyan ba kayo? Tayo, yun na naman. Nakaka-pressure. Sino sa inyo you want to develop a fearless attitude? Yung mga challenge niyo ng Panginoon, you have to be fearless. I can do it. I'm ready. Sino sa inyo ganun attitude? Like the horse, when you smell the smell of battle, wow. Yes. Sino sa inyo pag nadinig, naku, mukhang may pinaplano na naman sila, pastor. Yes. Mga ganun ba kayo? Naku, patay na naman tayo, pressure na naman tayo nito. Ganun ba nararamdaman niya? Sino sino nakakaramdam ng pag naamoy niyo ng may labanan? Man, I love this game. Amen. Sino sino pag sinabi meron tayong 90 days, magdadala tayo ng kaluluwa? I'm getting ready for war. Why? Because when the shout of the commander and the shout of the battle cry, kasama dun yung kabayo eh. Can I be amen? When they face the enemy, the scent of the battle and war is in front of them, hindi sila. Alam niyo ibig sabihin nun? Hindi sila tumatakas sa gera. Hindi sila tumatakas sa challenge. Maraming Christian, kaya hindi sila makasabay sa gawain ng Panginoon kasi hindi sila sumasabay sa challenges eh. Hindi sila marunong makinig sa leaders. Yung leaders nila, excited na excited siya. Nakuha niyo ako? Sino sa inyo pag nagsasalita sa leader niyo? Yes! Nakakagana tong sa leader na ito. Gusto lagi ng bakbakan. Yan ang sinasabi ko sa leaders ko. Ganyan ba kayo? Naku, ba't ba ako napunta sa ganitong leader? Gusto maya gera. Naku, nakaka-pressure naman. Magbalik na lang kaya ako doon sa akin lumang relihiyon, di ba? O, sino sa inyo lalaban? Taas yung kamay. Sino sa inyo, you want war. Amen? Alam niyo ibig sabihin nito? Hindi ka pwede hindi ka fearless eh. Yung mga cell leader na hindi nagpapalago ng cells, wala eh, kasi hindi kayo fearless eh. If you want to grow your cell, you need to become brave and fearless disciple, and you have to get ready to conquer your enemy. Alam nyo, yung mag-conquer ka ng goals mo, iba yon. You need fearlessness. May mga goals tayo, if you are not fearless, baka magtaka ka sa isang taon, wala kang nagawa. But I tell you, sino sa inyo naniwala, God would not let you sit the whole year without engaging in the battle. Can I be amen? Pag naging Christian ka, umasa ka, may gera. Sabi mo sa akin mo, pag may Christian ka, may gera. Pero are you fearless? Ha? Sino sa inyo, pag gagising mo sa umaga, Lord, anong gera papagawa mo sa akin, Lord? Di ba? Alam niyo mga kabayo, pag gising sa umaga niyan, naghahanda na sa battle yan. Kasi anytime, any moment, pag tinawag yan. Pag naramdam ba, binibihisan ako ah. Yes. Pag nilalagay na sa kanila yung mga armor nila, nako, ito na. Nako, ito na yung prinsipe ko, ito na yung hari ko. Pag sakay ng hari sa taas, kung gaano katapang yung hari, ganun ding katapang yung kabayo. Kung gaano katapang ang ating Panginoon, ganun ding katapang dapat ang disciple. Amen. Kung gaano kasi didesidido na matalo ang kalaban, ganun ka din dapat. Kung gaano nais ng Panginoon makongger ang maraming kaluluwa, ganun din tayo. Tayo yung kabayo ni Lord. Can I have it, amen? Tingnan mo nga yung katabi mo. Baka mukha lang kabayo, pero hindi kabayo. Iba naman yun, ano? Diba? Dapat yung spirit ng kabayo. Sabi niyo ba? O nga, no? Verse 26. Punta tayo sa eagle o sa hawk. The hawk take flight by your wisdom and spread its wings toward the south. Verse 27. Does the eagle soar at your command and build its nest on high? Ito isang another positive attributes ng isang leader ng eagle. Ito po yung wise and strong disciple. Okay, kanina yung horse, fearless disciple. Okay, yung ostrich, unreliable disciple. Pero itong eagle, ito po yung wise and strong leaders. Okay? Mapapansin nyo po,
Does the eagle soar up your command and build its nets on high? Bakit siya nagbi-build ng nest sa taas? Alam niyo kung bakit? For one simple reason. Ang eagle, merong safety mindset. Na pag nagkaroon ng anak, may hirapan nyo bago nyo makuha to. Bakit? Nasa pinakataas kong... Ang ostrich, nangingitlog lang yung kahit saan-saan. Eagle is different. Kung ang ostrich, maglalaglag na ng egg kahit saan, not the eagle. The eagle is different. Kasi bago siya manganak ng egg niya, iniisip niya muna yung safety ng kanya. Parang ganon. Hindi ka nagwiwi ng soul na hindi mo iniisip na safe mo yung soul na nasa-save mo. Iniisip mo, paano mo i-consolidate yun? Are you listening? Hindi ka lang basta nanganganak ng mga spiritual children mo and then you don't think about how to preserve and protect your spiritual children. You must become a responsible leader. Amen. Amen. Alam niyo, favorite time ng eagle? Storm. Ang storm, pag pinag-aralan mo sa area, yung storm, bababa po yan. Pababa ng pababa. Yung hangin, dadating. Lahat ng ibon, wala na, pupunta na. Yung mga pipit, tago na sa mga kisamihan. Eagle is different. Sasalubungin niya yung storm, and then lalagpasan niya yung storm sa taas. Kasi ang storm, pababa lang, wala namang pangat eh. So imagine itong eagle na ito, haharapin niya yung mga storms nito, yung wind, yung lahat ng bagay na yon. Yung clouds na yun, lalagpasan niya yun. Paglagpas doon, walang hangin. Walang pressure sa baba lang eh. While storm is ongoing, nandun siya sa taas. Nagso-soaring lang siya doon. Pinapanood niya. Ito yung nakita ko. When leaders become wise and strong, there's no problem na hindi niya ma-overcome. If you're a leader, you must be strong. You must be strong. You must be wise. Because anytime, any moment, okay, storms will be coming. Like in verse 27, does the eagle soar at your command and build its nets on high? Verse 28, ano po sabi dito? It dwells on a cliff and stays there at night. A rocky crag is its stronghold. 29, from there it looks for food. Its eye detect it from afar. Siya rin po yung hayop na nasa taas, tinitingnan niya ang perspective niya sa mataas na dimension. Nakikita niya yung panoramic view, doon siya nag-iisip kung sino kakainin niya. Diyan siya nagde-detect kung saan ang pagkain. And from that panoramic view, marami siya nangyayari. Alam nyo, nakita ko ang leaders kasi, kaya minsan walang nangyayari, kasi ang baba ng view niya eh. Nakuha mo? So nakikita niya, ito yung level. Pero sabi ng Bible, siya yung mata niya, tinataas niya yung level niya. Kaya hindi ka pwede maging leader, magiging effective ka kung mababa yung level mo. Dapat ibang level lang yung pagtingin. Yung perspective mo malaki, pinag-aiba. You are on the higher plane. Can I have your amen? Because if your plane is down at the valley, then you cannot see the whole picture of every situation. You know, a wise leader should see the whole picture. You should see the whole picture. Sabi ng Bible, from there, it looks for food. Its eyes detect it from afar. Ano pa sabi ng verse? Meron pa bang verse 30? Its young ones feast on blood, and where the slain are, there it is. Itong eagle, sabi ko, ang galing nila Lord, sa storm, gaganon sila, aangat. Wala nang storm. Ang ulan, pababa eh. Ang hangin, pababa. Siya sa taas. So, hindi na siya na-affected ng storm. If you're an overcomer of problem, na matati mo, yung nasa baba lang yung mga problem situation mo, you're above the problem. Come on, say that word. I am above the problem. If you keep on staying below the problem, nasisira ka dyan. You need to develop as a leader, you are above the problem. You are higher than the problem. Can I have your amen? And when you are there on that point of perspective mo, nandun ka, sabi ko, iba talaga. Alam mo, minsan, pinapakita dito yung mga eagle mind. Iba perspective eh, no? Tama. Yung isa, sabi ng isa, pag ikaw nasa baba, ano magagawa ko? Na-corner na ako. Eh, kasi nakita mo, nandun ka, nakatingin ka, bato lang nakita mo eh. Ang eagle, titingin sa taas, bababa yun. Sabi, hindi, may daan dito. Maraming solution yun. Mga eagle, maraming solution. Kasi ang perspective nila, coming from above. Hindi coming from the ground. When you are on the ground, the only thing you see is your front. Right, left, at back. But when you are at the, eagle's perspective,
nakikita mo yung whole perspective, yung whole picture. Saan ka dadaan dito? So nakita ko, the Lord is giving us an idea and learn from these animals, these birds. Naintindihan niyo mga kapatid? Ito mga birds na ito, mga animals na ito, if you look into it, sabi ko, Lord, ang dami ko matututunan sa kanila. And you know, just explaining this truth, nakita ko po, ano ginagawa ng mga Maya? Yung mga ordinary birds. Pag may bagyo, tago na yon. Pag may problema, hindi na makakagalaw yon. Tama? Nakakita na ba kayo ng eagle nagkakalkal ng basura? Mga Maya, nagkakalkal ng basura yon. Yung ibang birds, yung myna, nagkakalkal ng basura yon. But eagle, hindi cheap yon. Hindi kumakain ng basura yon. Gusto nila fresh. Are you listening? Hindi kumakain ng mga bulok yon. Ang kinakain ng eagle is fresh. Ibig sabihin, sila yung mga mindset nila, kakaiba talaga eh. Ha? Sabi mo sa akin mo, huwag kang cheap. Ha? Ang gusto ko sa eagle, visionary sila. They can see things ahead of them. Ang linaw ng mata. Yung mata nila ginagamit, yung isip nila ginagamit. The reason I try to share these things with you, itong mga wild animals na ito, although God, itong mga wild na to, ginawa ni Lord to train us and learn from them. Sino may natutunan sa gabing ito? Amen? Sino mo niniwala dapat maging good disciple tayo? Amen. Para sa akin, the reason I want to share this evening is because nangangailangan na tayo. Sino niniwala kailangan natin ng mga wise, strong leaders? Can I be remember that? Kailangan ba natin yan? Yung mga cell group, pag wala kayong wise and strong leaders yan, patay na yung cell group na yan. Amen. Eh, paano kung wala kayong peerless cell leaders? Ha? We need peerless leaders. Amen po ba? Kailangan na ba natin ng mga hard-working, reliable ox? Kailangan po natin yan. Ano yung mga hindi natin kailangan? Yung mga ostrich. Ha? Yung may pakpak na taga-marathon, di ba? Sabi ko, Lord, ibang klase din to. No? Yung parang ginawa siya just to make fun, di ba? Kaya para sa akin, ang ostrich, ginawa ni Lord para matuwa lang tayo sa kanya. Pero pag titinan mo ang kanyang karakteristik, iniiwan ng itlog, nakikipagkarera sa kabayo. Imagine yung yabang, no? May horse and a rider, kakarirahin niya. Tapos, plak, ginagir niya lang yung kanyang wings. Tapos yung paa niya, sabi ko, wow, ibang klase to. I think some of you, ayaw ninyo maging donkey or we call it mountain goats. Sa gabi pong ito, the reason I share these things to you, because you can identify who you are. Mga kapatid, we need to become reliable disciples. We need to be wise and we need to become strong. We need to become fearless. Sino rito gusto mo cell group mo lumago? Sino gusto rito yung gusto mo yung ministry mo gumanda? I want to tell you this. You can learn from them. Amen. Amen. Never apply these negative attributes to your ministry. Always apply the positive attributes of what we are learning here. Mga kapatid, the reason I share this is because time is too short, mga kapatid. Time is too short. We cannot afford to play around. No? This nation needs you. Your family needs you. And without the right characters that we learn tonight, hindi kita tatagal bilang Kristiyano. In fact, I should say, itong mga animals na to, makita natin kung paano ginawa ni Lord ito. Nakita niyo mga natures nila, maging lesson at teaching sa atin. No? Again, huwag niyo pong sayangin yung mga attributes na natutunan natin ngayon. Alam niyo, bago ako umuwi ngayon o bago tayo maghiwalay sa gabing ito, I pray that every one of you will apply wisdom in your life, in your family, in your job. Amen? And whatever dream, vision in your life, I want you to become fearless. You are ready for whatever battles of life ahead of you. Amen. I want you to be like an eagle, that you are able to see the perspective that God wants you to see. Amen. That you can rise above the storms of your life. And there you soar high because you know you are always above the storms. Amen. Do not be like the wild goats, the donkey. Are you listening? And the ostrich. That although they were created by God, they never utilized their freedom. They never used their talent that God had gave them. They foolishly applied,
foolish lifestyle while God gave them great gifts. Mga kapatid, sa gabi pong ito, huwag natin sayangin. Amen. Sino sa inyo nagsaserve na ngayon kay Lord? You begin to work with God. Amen. You know, I really encourage you. Mag-pray kayo sa Lord ngayon. Apply natin to. Una, see to it that you become a reliable disciple. Amen. I want you to become reliable. I want you to become fearless disciples. And most of all, wise and strong disciples. Amen. So that when we come out of this room, marami tayong magagawa sa Panginoon. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan ka ng Panginoon. Amen. Tama po ba? Sino po niniwala malaking trabaho gagawin natin sa bansa natin?